Ang pari na akala niya ay nabigo siya. Napakagandang istorya ito. Ang kura paroko ng isang maliit na bayan ay dumating sa simbahan na puno ng sigla at inspirasyon upang magdaos muli ng misa sa gabi. Ngunit lumipas ang oras at halos walang dumating na tao. Pagkatapos ng 15 minutong paghihintay, 3 bata ang pumasok. Pagkaraan ng 20 minutes, may dumating na 2 tao. Kaya nagpasya ang pari na simulan ang misa kasama ang 5 taong naroon. Habang nagpapatuloy ang misa, may isang mag-asawa na dumating at umupo sa pinakadulong bahagi ng simbahan. Nang magsimula ng mangaral at magpaliwanag ng ebanghelyo ang pari, may isa pang taong pumasok. Gusgusin ang itsura at may hawak na lubid. Bagamat nalungkot at nagtaka ang pari kung bakit kakaunti lamang ang nagsisimba. Ipinagdiwang pa rin niya ang misa ng may pagmamahal at nangaral ng may sigasig at taimtim na pananampalataya. Pag-uwi niya, siya ay hinarang at ninakawan ng 2 magnanakaw. Tinangay nila ang kanyang bag na may lamang Biblia at iba pang mahalagang gamit. Pagdating niya sa kumbento habang nilalagyan ng benda ang kanyang mga sugat, inilarawan niya ang araw na iyon bilang pinakamasakit na araw ng aking buhay, isang kabiguan sa aking ministeryo at ang pinakawalang bungang araw ng aking paglilingkod. Ngunit ayos lang, ginagawa ko ang lahat para sa Diyos at alang-alang sa Kanya. Pagkalipas ng 5 taon, ikinuwento ng pari ang pangyayaring ito sa kanyang mga parokyano sa simbahan. Pagkatapos niyang magsalita, lumapit ang isang mag-asawa at sinabi, "Father, kami po yung mag-asawang umupo sa likod ng simbahan noong gabing iyon. Malapit na po kaming maghiwalay dahil sa napakaraming problema at hindi pagkakaunawaan sa aming tahanan. Napagdesisyonan na naming magdiborsyo. Pero bago yon, naisip naming magsimba muli bilang huling pagkakataon naming magkasama. Ngunit matapos naming marinig ang iyong homilya ng gabing iyon, nawala ang balak naming maghiwalay at ngayon po buo at maayos na muli ang aming pamilya." Habang nagsasalita ang mag-asawa, lumapit naman ang isa sa pinakamatagumpay na negosyante sa bayan, isa ring malaking tumutulong sa simbahan at nagsabi, "Father, ako po yung lalaking marumi at may hawak na lubid. Noon po ay halos malugi na ako sa negosyo, lulong sa droga at iniwan na ako ng aking asawa at mga anak dahil sa aking pag-uugali. Balak ko na pong magpakamatay ng gabing iyon, ngunit naputol ang lubid na gagamitin ko. Kaya lumabas ako upang bumili ng bago. Habang naglalakad, nakita kong bukas ang simbahan, kaya naisip kong pumasok kahit marumi at may dalang lubid. Nang marinig ko po ang iyong homilya, tinamaan ang puso ko at umalis akong ibang tao na. Ngayon po, wala na ako sa droga, bumalik na ang aking pamilya at naging matagumpay akong negosyante." Mula noon, sa pintuan ng sakristiya, sumigaw ang deacon, "Father, ako po yung isa sa 2 magnanakaw na nagnakaw ng iyong mga gamit. Namatay po ang kasama ko noong gabing iyon habang ginagawa namin ang isa pang pagnanakaw. Naiwan sa akin ang iyong Biblia. Binabasa ko po iyon tuwing umaga hanggang sa tuluyan nitong nabago ang aking buhay at naging bahagi ako ng simbahang ito." Nabigla ang pari at napaiyak kasama ang mga mananampalataya sapagkat ang gabing iyon inakala niyang kabiguan ay naging isang gabing napakaraming buhay pala ang nabago. Ang aral ng kwentong ito, gawin mo ang iyong tungkulin, trabaho o misyon ng may buong puso at sigasig. Ibigay mo ang iyong makakaya araw-araw dahil maaaring ikaw ang instrumento ng kabutihan sa buhay ng iba. Sa mga pinakamahirap na araw ng iyong buhay, maaari ka pa ring maging pagpapala ng ibang tao. Kaya gamitin ng Diyos maging ang masasamang pangyayari upang magbunga ng kabutihan para sa iba.